Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Gab and Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganun na din po ang bell icon para po sa mga parating pa nating mga uploads. Kuya kung tawagin ng dalaga ang kapitbahay nila at kinakapatid pa niya at dumating ang panahon na hindi niya na ito tinatawag na kuya hanggang sa lumampas na sila sa boundary ng pagiging magkaibigan. Atin pong muling tunghayan ang isa pang maikling kwentong pinamagatang The Love Between Us. Nang gabing iyon, hindi dalawin ng antok si Eliza dahil sa mga naganap kani-kanina lang. She was still in shock when she heard the greatest revelation of her life. Hindi niya tuloy maiwasang maalala ang nangyari ng gabi bago siya ikasal na naging dahilan ng pag-aalinlangan niya na magpakasal kay Hendrix. Na nagginip siya ng gabing iyon sa kanyang panaginip kasalukuyan siyang ikinakasal kay Hendrix. Nagulat na lamang siya nang sa halip na ang pari ang magtanong sa kanya, si Hendrix ang nagsalita. Tumitig ito sa kanyang mga mata. Do you, Eliza, take me, Hendrix Morales, to be your lawfully wedded husband? Do you promise to cling only to me, to want only me, to dream only me, to have children with me, to forsake all others, to put Javier Santiago completely away, until death do us part? Ali, can you look me in the eyes and tell me you want to spend the rest of your life with me? Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa buong simbahan. Waring pati paghinga ay pinipigilan ng lahat. I'll ask you again in a different way. Will it tear you apart when Javier marry another woman and start a new life with her? Hindi na niya napigilan ang lumuha. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa mga kamay. Will it tear you apart to think of him on a honeymoon with another woman, making love to her, giving her a baby? Will it tear you apart that he came home to her every night instead of you? Will it tear you apart that she's living out the future with someone else when it should have been your future? Nag-angat siya ng mukha. Say it, Ali, Hendrix demanded. Get it over with. Tuluyan na siyang napaiyak. Pagkatapos ay ang pag-amin niya, I'm in love with Javier. Nagising siyang umiiyak at mabigat ang dibdib pagkatapos ng panaginip na iyon. At hindi na siya muli pang nakatulog. Iyak na lamang siya ng iyak. At ngayon, hindi na naman niya napigilan ang paglandas ng mga luha sa kanyang mga mata. Akala niya ay napagtagumpayan na niyang patayin ang umuusbong na pag-ibig niya ukol sa binata. Hindi pala. Naroon lamang pala iyon sa isang bahagi ng kanyang puso. Naidlip ngunit hindi tuluyang nawala. Pinilit lamang niya iyong sikilin. Katunayan ang pag-aalinlangan niyang magpakasal kay Hendrix. Marahil sa kaibuturan ng kanyang puso, wala siyang ibang nais na makasama kundi si Javier lamang. Kinuha niya ang frame na kinapapalooban ng larawan nila ni Javier na nakapatong sa mesa. Hinaplos niya iyon. I love you too, Javier. 3 araw na ang nagdaan mula nang maganap ang revelasyon ni Javier sa damdamin niya para kay Eliza. Mula noon ay hindi pa sila nagkikita ng dalaga. Sinadya niya munang huwag magpakita rito. Hinayaan niyang mapag-isa at makapag-isip ito. Sa loob ng panahong iyon, inubos niya ang oras sa paggawa ng plano para sa ihahandog niyang bahay rito. Kagabi pa niya natapos iyon. Sa tingin niya ay sapat na ang 3 araw na ibinigay niya rito para makapag-isip. Nais na niyang makipaglinawan dito. Sa kanya ibibigay ang dream house na para sa kanila. Gagawin niya ang lahat, mahalin lamang siya nito. Makakapaghintay siya gaano mang katagal. Magpupropose na siya rito, manliligaw siya ng formal. Nasa ganun siyang pag-iisip nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina at iliwani yon si Marilyn. Ni hindi nga ito pumasok sa isip niya.
Darling, hindi ka man lang nagpasabi na dumating ka na pala. Kung hindi pa sinabi ni John ay hindi ko pa malalaman. Tumayo siya upang salubungin ito. Ngunit nagulat siya nang walang ano-ano ay bigla siya nitong niyakap at hinilikan siya sa mga labi. You taste good, darling. Oh, how I miss you. Bago pa niya ito napigilan ay muli na naman itong humalik sa kanya. Noon bumukas ang pinto. Iniluwa niyon si Eliza na nagulat sa nadatnang eksena. Agad niyang inilayo ang sarili kay Marilyn pagkakita niya rito. Akma siyang magpapaliwanag dito, ngunit tumakbo na ito palabas ng opisina. Ali, wait! Tawag niya rito, ngunit hindi siya nito pinansin. Gustuhin man niya itong sundan, minabuti niyang unahin na lamang ang problema niya kay Marilyn. Habang nakasakay sa taxi, iyak naman ang iyak si Eliza. Walang hiyang lalaki iyon, papigil niyang bulong sa sarili habang pinupunasan ang mga luhang patuloy sa paglandas sa kanyang mga pisngi. Sinabi pang mahal na mahal niya ako, nakikipaglampungan lang naman pala sa malanding babae na iyon, nakikipaghalikan pa. Pagkatapos ng insidenteng iyon, ilang beses itong dumalaw sa kanya. Ngunit hindi naman niya hinarap. Katulad na lang ng gabing iyon, iniwan na lamang nito ang dalang bulaklak at ice cream nang hindi niya ito babain. Tuwang-tuwa siya nang mula sa bintana ng kanyang silid ay makita niya ang itsura nito nang umalis. Magtiis ka. Gagawa-gawa kasi ng kasalanan. Kinahapunan ng sumunod na araw, hindi inaasahan ni Eliza ang bisitang mararatnan niya sa kanilang bahay. Kagagaling lamang niya sa opisina. Si Hendrix ang nadatnan niyang naghihintay sa kanilang sala. Mabuti na lamang at wala ang daddy niya. Kung hindi ay siguradong gulo ang mangyayari. Pagkakita niya sa dating nobyo, doon niya napagtantong wala na siya ni katiting na pagtingin dito. Ang inaasahang madramang galit ay hindi niya na makapasa kanyang dibdib. Ali, nag-aalangang sabi nito. Sit down, walang emosyong alok niya. I came here to explain and apologize. Go ahead, not that it will still matter, but just the same I want to hear your side. Hindi ko sinasadya ang mga pangyayari. Nabuntis ko ang anak ng mayor sa isa sa mga bayan sa Cebu. Tinakot ako ng ama na papatayin daw ako kapag hindi ko pinakasalan ng anak niya. Sa maniwala ka't hindi, ikaw ang mahal ko, Ali. Napilitan lang akong pakasalan si Suzette. I'm sorry. Puno ng pagsisising pahayag nito. Napabuntong hininga siya. Hendrix, masakit ang ginawa mo, pero nagpapasalamat pa rin ako at hindi natuloy ang kasal natin. Dahil sa nangyari, nakilala ko kung sino talaga ang mahal ko, ang talagang gusto kong makasama ko habang buhay. Si Javier ba ang tinutukoy mo? What make you think na si Javier ang... I know it, Ali. Noon pa ay alam ko nang mahal ka ni Javier. And somehow, alam kong ganun ka rin sa kanya. Hindi mo palang nare-realize. Ginawa ko ang lahat para mailayo ka sa kanya. But I failed because I've hurt you. Now I miss the chance to have a wonderful wife. Napangiti siya. Hindi niya alam na ganun pala ang nasa loob nito noong sila pang dalawa. Maybe you just have to give Suzette and your marriage a chance. Yeah, I might as well do that for the sake of my child. Humugot pa ito ng malalim na hininga bago nagpatuloy. Hindi ko akalaing magiging ganito kaganda ang pag-uusap natin. Because I have already forgiven you. Now, Hendrix, hindi sa tinataboy kita, but I think you have to go. Alam mo na, galit pa rin sila sa'yo. Pero ako nang bahalang magpaliwanag sa kanila. Thank you, Ali. I wish you all the best, both of you and Javier. Malungkot ngunit nakangiting wika nito. Ali, just be happy. Tila hindi na nito napigilan ang sarili. Niyakap saya nito at hinagkan sa buhok. Hindi rin naman niya napigilang mapaluha. Matagal din naman silang nagsama ni Hendrix. Marami silang pinagdaan ng masasayang sandali. Iyon ang tagpong nadatna ni Javier na papasok na sana sa bahay ni na Eliza.
Halos panawan siya ng ulirat sa nakita. Kay dali talagang magpatawad ng pusong nagmamahal. Nalamukos niya ang dalang sobre at hinayaang malaglag sa sahig. Iniwan na lamang niya ang pinagpagurang bahay na para sana sa kanila ng dalaga. Hindi na nito iyon ma-appreciate. Naglakad na siya palayo nang marinig niya ang pagtawag ni Nena, ang katulong ni na Eliza. "Kuya Javier, hindi mo na ba kakausapin si Ate Ali? Hindi na siguro, mauna na ako." Inihatid na ni Ali si Hendrix hanggang sa pintuan. Nakaalis na ito nang mapansin niya ang isang plano ng bahay na nasa sahig. Dinampot niya iyon. Tinanong niya si Nena na kasalukuyang nagdidilig ng mga halaman. "Nena, kanino galing ito?" "Ewan ko ate, hindi ko nga napansin iyan. Pero nanggaling dito kanina si Kuya Javier. Baka nalaglag niya iyan. Nagmamadali kasi siyang umalis." Muli niyang tiningnan ang maliit na bahay na nasa kamay niya. Hangang-hanga siya sa pagkakagawa niyon. Naagaw ang atensyon niya nang mapansin ang nilakmukos na sobre sa sahig. Pinulot niya iyon at binuksan. Nagulat siya nang mabasa ang papel na nakapaloob doon. Napaluwa siya sa nais ipakahulugan niyon. "Nasaan na iyon? Ba't wala siya rito?" tanong niya sa isip. Di yata't umalis ito nang madatnan doon si Hendrix. Baka nakita pa niya na magkayakap sila and jump into conclusion tulad ng ginawa niya nang makita niyang nakayakap dito si Marilyn. Lumipat siya sa kabilang bahay. Bahala na. Kahit siya na ang maunang sumuko, masyado na naman itong nahirapan sa kanya. Ngunit wala siyang dinatnang Javier roon. Sinubukan niya itong tawagan sa cellphone nito pero naka-off iyon. Mukhang masama talaga ang loob nito. Saan ito maaaring magpunta? Naniniwala ba talaga itong tatanggapin pa niya si Hendrix? Napakahirap naman itong ispelengin. Ngunit walang sinabi ang pinagdaanan niyang hirap kumpara sa dinanas nitong hirap sa kanya. Alam ko na kung saan siya nagpunta. Hindi ako pwedeng magkamali. Nasa beach house ng tita Malu niya si Javier. Noong isang araw pa siya naroroon. Nakaupo na naman siya sa buhanginan paharap sa dagat. Nakatingin siya sa kawalan habang hinihintay ang paglubog ng araw. Naisulat na niya sa buhangin ang mga letrang, "Ali, pinakaiibig kita. Mabuti na lamang at hindi pa iyon naaabot ng alon." Naka-checkered na polo siya na ang panloob ay puting t-shirt. Pinatungan niya iyon ng jacket, naka-slacks at sapatos na balat. Nakabihis siya dahil nakatakda na siyang bumalik sa Maynila ng araw na iyon. Mabigat na mabigat ang kanyang kalooban sa isipang bumalik na si Hendrix sa buhay ni Eliza. Hindi niya alam kung paano pakihirapan ang dalawa pagbalik niya. Isang malaking kalokohan na umasa siyang may bukas pa para sa kanila ni Ali. Hindi ito kanya. Dapat na iyong tanggapin. "Javier," tawag ng isang pamilyar na tinig. Pinilig niya ang ulo upang alisin ang imahinasyon niyang iyon. "Javier," muli niyang narinig ang tinig na iyon. Hindi siya maaaring magkamali. Dahan-dahan siyang lumingon. "Ali," hindi makapaniwalang sambit niya. Tumayo siya at pinagmasdang mabuti ang kagandahang nasa kanyang harapan. Nakasuot ito ng bestida na hanggang tuhod. Spaghetti strap iyon na bulaklakin. Napakaganda nitong pagmasdan. Hindi malaman ni Eliza kung saan magsisimula. Natutuwa siyang pagmasdan si Javier na hindi kumukurap sa pagkakatingin sa kanya. "Totoo ba yang nakasulat na iyan?" tanong niya sabay turo sa buhangin. "What will I do to convince you?" Hindi umaalis ang tingin nito sa mukha niya. Partikular sa kanyang mga mata. "Well, you can start by telling me. I love you, Ali. I love you so much that it hurts seeing you going back to him." Hindi na itago sa mukha nito ang sakit na nadarama. "Mr. Santiago, may I ask who told you that I'm going back to him? Are you not?" "Definitely no," mariin niyang sagot. Nagulat ito sa tinugon niya. "You're not?" Hindi makapaniwalang ulit nito. "I'm not, ang kulit mo." "And may I ask why?" "Kasi
Kasi tila nabitin ang hiningang gagad nito. Oh my, do I have to spill it out to you? Is it not obvious? I've been jumping into the wrong conclusion when it comes to us. I don't want to do that anymore. You might as well tell me. Kasi nga, tila nagmamakaawa ang tingin nito sa kanya habang naghihintay. Wala yata akong narinig Ikinahihiya mo naman yata ang feelings mo sa akin, reklamo nito. Okay Javier, I love you too. Hindi ko alam kung bakit ngayon ko lang na-realize iyon. I hope it's not yet late. I know I was stupid not to tell. Napatigil siya at amused na napatitig sa nakapikit na binata. Wari ninanamnam nito ang mga sinasabi niya. Ang gwapo talaga ng mahal niya. Javier, did you hear what I just said? Dumilat ito. Yes babe, now come here. Inilahad nito ang mga kamay sa kanya. I'm shaking, I can't trust my knees. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Hinawakan nito ang mga kamay niya. Ipinatong naman niya ang nakayapak niyang mga paa sa ibabaw ng mga sapatos nito. Matagal silang nagtitigan. Hinaplos ng isang kamay nito ang buhok niya habang ang isa pa ay nakapaikot sa kanyang bayawang. I never imagined this could really happen. Well, I admit I imagine, but I never thought it would really happen. Sabi nito habang titig na titig sa kanya. Hinaplos niya ang pisngi nito na ikinangiti nito. Unti-unting bumaba ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Buong puso niyang tinanggap ang ginawad nitong halik. Matagal itong nagpakasawa sa malambot niyang labi. Tila sa pamamagitan ng halik na iyon ay nais nitong ipadama sa kanya ang pagmamahal na matagal nitong inilagaan sa dibdib. Nagbitaw lamang ang kanilang mga labi nang maramdaman nilang kailangan nilang sumagap ng hangin. Hinalikan siya nito sa noo, sa mga mata, sa ilong at muli ay sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay niyakap siya nito ng mahigpit. Ipinasok pa siya nito sa loob ng suot nitong jacket. Ang nangyari, para silang nag-share sa iisang jacket. I love you babe, bulong nito sa tainga niya sa garalgal na tinig. May nagbabantang luha sa mga mata nitong nakatitig sa kanya. I love you too Javier, tugon niya at siya namang kusang humalik dito na agad naman niyang pinutol ng may maalala. Ungol ng pagpoprotesta nito. Babe, what's wrong? Bakit nga pala naroon yung Marilyn na iyon sa opisina mo? At hoy, nakita kong hinalikan ka niya. Enjoy na enjoy ka naman. Nagmamaktol na sabi niya habang kumakawala mula sa pagkakayakap nito. Ngunit lalo pa nito iyong hinigpitan. Babe, wala kaming relasyon ni Marilyn. I admit naging constant date ko siya noon. Pero ngayon ko na lang uli siya nakita. Kinausap ko na siya. Sinabi kong ikakasal na tayo at ayokong bigyan ka ng sama ng loob kaya sinabi kong tantanan niya na ako. Totoo ba iyan? Nakaira pa ring tanong niya. Syempre naman, wag ka nang magalit. Paglalambing nito sa kanya. Wari ay enjoy na enjoy ito sa pagmamaktol niya. Siguruhin mo lang dahil ayoko na may humalilik sa iyong iba. Ngiting-ngiting ito sa narinig. At sino lang ang pwedeng humalik sa akin? Syempre dapat ako lang, tugon niya. But of course, ikaw lang. Pagkasabi niyon ay muli nitong hinuli ang kanyang mga labi. Will you be my wife, Ali? Tanong nito nang ihinto ang paghalik sa kanya. Bagamat hindi pa rin sila naghihiwalay sa pagkakayakap, wari sinusulit nila ang panahong nasayang. Yes, I love to be your wife. Babawi ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. I promise to make you the happiest man in the world. Napatunayang niyang totoo nga ang mga katagang minsan niyang nabasa sa libro. The person you can truly love is often in front of you. Gabi, dispiras ng kasal ni Javier at Alyssa. Umakyat ng bakod si Javier at lumipat sa kabilang bahay, dala ang kanyang gitara. Buong araw na hindi niya nakita ang kanyang future wife. Dahil ayon sa matatanda, hindi dapat magkita ang mga ikakasal sa dispiras ng kasal. Ang problema, hindi na niya matiis na hindi makita si Alyssa,
Kaya pupuslit siyang lumipat sa bahay ng dalaga. Binato niya ang bintana ng silid nito. Nasa bandang likuran ang silid nito kung kaya't madilim sa kinalalagyan niya. Sumungaw naman ito sa bintana at naggalit-galitan nang makita siya. Ngunit deep inside ay alam niyang natuwa ito nang makita siya. Javier, anong ginagawa mo riyan? 9:00 na ng gabi ah. Gusto kitang makita at may iparirinig ako sa iyo. Bumaba ka muna sandali. Javier, kapag nakita tayo, sandali lang please. Pagmamakaawa niya rito. Hindi naman nagtagal ay nakababa na ito. Tiyak na walang nakapansin dito dahil abala ang lahat sa paghahanda para sa selebrasyon bukas. Agad niya itong sinalubong ng yakap at halik. Natawa naman ito. Ano ba ito? Para tayong magtatanan ah. Hindi ako makatiis na hindi ka makita. Pahalik nga uli. Nagpaubaya naman ito. Halatang nasabik din ito sa kanya. Lumalim ng lumalim ang halik niya rito. Hinalikan niya ito sa puno ng tainga at bumulong. I love you, Ali. I can wait for you to be my wife. Lumipat ang halik niya sa liig nito. Hep hep hep, tama na. Ikaw talaga, mister, hindi ka makapaghintay. Baka wala ka nang itagal niyan bukas. Iyan ang akala mo, humanda ka sa akin bukas. Teka, ano ba yung sinasabi mong iparirinig mo sa akin? Well, ito yung song na isasama natin para sa wedding natin. Surprise sana ito pero gusto kong marinig mo na. Sige nga, papakinggan ko nga. Nagsimula siyang tumipa sa gitara at kumanta. I'll miss you, I kiss you, give you my coat when you are cold, need you, feed you, even let you hold the remote control. So let me do the dishes in your kitchen sink. Put you to bed when you had too much to drink. I could be the man who grow old with you. I wanna grow old with you. 12:00 na maghiwalay sila ni Eliza at Javier. Kinabukasan, kahit puyat, kapwa maaliwalas at magaan ang kanilang pakiramdam. Walang nakakaalam na magkasama sila hanggang hating gabi. Habang naglalakad si Eliza sa simbahan, ay puno ng kagalakan ang puso ni Javier. Sino ba naman ang mag-aakala na ang dating batang tumatawag lang ng kuya sa kanya ay ang kanya palang makakatuluyan. Buong pagmamahal niyang pinagmasdan ang kanyang magiging asawa habang palapit sa kanya. Nang abutin niya ang kamay nito ay ipinangako niya sa sarili na kahit kailan ay hindi niya paluluhain ang babaeng ito na naging laman ng puso niya sa mahabang panahon. Pakakaingatan niya at mamahalin hanggang sa kanilang pagtanda.